Bentong ko nanalo ha, sa misis ko. Nakakawain lang. Okay, magbating sa inyong lahat ng Merry Christmas. Merry Christmas. At baka tayo hindi naman Happy New Year na rin. Para kompleto. Okay. Na-inspired ako sa speech ni Doc Rap. Pero tama si Rap yung problema sa kalikasan, yung mga mayayamang bansa. Pero gusto ko i-correct si Doc Rap. Hindi kasalanan ito ng mayayamang bansa. Hindi. Hindi. Ito ay kasalanan ng mga gobyerno ng mayayamang bansa. Gobyerno. Hindi yung mga mamayan ng mayayamang bansa. Kasi yung mga mamayan doon ay lumalaban din sa kalikasan. Ang may kasalanan dyan ay yung gobyerno ng malaking bansa. Sila ang tumututol. Kaya yung ating kalikasan ay tuloy-tuloy na nagde-deteriorate. Ganoon din sa giyera. Sa giyera. Mga gobyerno din ng malaking bansa sa mundo ang ating problema. Nagkakaisa na yung mga buong mamayan na dapat na magkaroon ng ceasefire sa Palestine. Pero yung gobyerno nila, lalo na yung US, ayaw. Kaya, yun ang problema natin. Kahit dun sa problema ng mga manggagawa, problema ng mababang sahod, problema ng nakawan sa gobyerno, problema ng nabulgar sa Quadcom, ng mga korupsyon, no? At saka itong mga impeachment na ito, na gobyerno din, itong budget na sinabi ni Pen na budget para sa 2025 election at saka sa korupsyon ng mga nakaupo sa gobyerno, ang pagkagaw sa PhilHealth ng pera, 90 billion o 89.9 billion, no? At yung paglaga, yung malaking pondo na nilalagay sa program appropriation na source din para sa corruption, mababang sahod, kontraktualisasyon, lahat ng yan ay ang pulot-dulo niyan ay yung gobyerno. Yung gobyerno ng mga na pinamumunuan ng mga politikong elite. Hindi ng mga elite, kundi ng mga politikong elite. Ng mga dynasty. Ito yung pulot-dulo ng ating problema. At ang ugat niyan, yung huli mong sinabi, yung kapitalismo, yun ang ugat. Pero siyempre, yung kapitalismo ay laban ng buong mundo, ng buong mga manggagawa sa buong mundo, para ibagsak yan. Ang ating magagawa sa kadyat ay yung sinabi ni Rene Rapp na agawin dapat ng mga manggagawa ang political power. At yun ang dahilan kung bakit ako, si Luke, at ang leader ng FFW, leader ng KMU, leader ng ibang samahan, ay nagpatakbo ng senador para simulan ang pagpwesto o develop yung paglaban ng mga manggagawa para palitan ang dekada pamumuno ng mga bilyonaryo sa ating gobyerno ng mga dynasty. At tayo naniniwala kami sa nabuong labor coalition ng mga tatakbong senador, ay kami naniniwala na hanggat dynasty, hanggat elite na politiko, elite na partido ang nakapwesto sa tuktok ng ating gobyerno, hindi matatapos yung problema ng masang Pilipino. Sabi ko nga, minsan kahit na magtagumpay tayo, may paglaban natin dagdag na sahod, minsan hindi pa nabibigay yung ating tagumpay, binabawi na sa magitan ng pagtaas ng presyo. Kaya hanggat elite, hanggat dynasty, hanggat mga bilyonaryo ang napapwesto sa ating gobyerno, ay mahihirapan tayo na magkaroon ng tagumpay. Kaya kinakailangan natin ipaliwanag. Pag tulungan natin ipaliwanag, sabi na rin ni Rap, parang puro ikaw, ano? Sabi mo rin na kinakailangan politikal. Kailangan politikal ang ating paglaban. No? Hindi lang simpleng economic lang. Tayo manunulong sa economic struggle.
kinakailangan, lalo na yung mga manggagawa, isabay. Hindi man kailangan, hindi man pangunahan, o sa una, yung political na paglaban. No? Dahil political ang dahilan o anong problema ang kinakarap natin ngayon. Maganda ngayon yung case ng Minggo Dynasty dahil talagang yung ating mga pinuno sa gobyerno ay inilantad ang kailang talagang totoong kulay. Nagkaagatan na sila ngayon. Yung hari ng dynasty sa north at saka sa south, agatan na. No? At yung mga gahaman sa pwesto ng mga dynasty, talagang kinakamkam na yung buong pwesto sa Senado. Ito ay nagbubulga ng kailang katangian sa pagiging anti-manggagawa, anti-mamayan, anti-kalikasan. Kaya pagtulong-tulungan nating lahat, no? Pagtulong-tulungan nating lahat ng mga samahan na humahakbang sa landas ng politikang pakikibaka na ipaliwanag natin ang pangailangan ng pag-agaw ng political power. Simulan natin yan. At pero mayroon tayong dapat gamutin sa ating mga mamamayan. No? Dahil kung sino yung mga, di ba, mga manggagawa, galit sa mababang sahod. Pero binoboto si Gatchalian. Di ba? Mga maralita. Sama-sama ang loob nila dahil sila walang lupang titirikan ng bahay. Pero binoboto yung land grabber na si Villar. Kaya kailangan nating huwag kapaguran na ipaliwanag at kumbinsin yung ating mga mamayan na magbigay ng pag-asa. No? Huwag sila wala ng pag-asa. Pag-submit sila ng kailang sarili doon sa mga mayayaman at makapangyarihan. Huwag ganon. Kundi pagtiwalaan ang pagkakaisa, ang pagkasama-sama para likhain ang isang kapangyarihan, walang pwedeng humadlang ang pagkakaisa natin para sa laban. Lamang po, maraming salamat sa inyo.